Umabot sa mahigit na 7,000 pamilya ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Maring sa Dalupihan, Bataan. Hirap ngayon ang mga taga roon, lalo pat lunod pa rin sa tubig baha ang marami sa kanilang infrastructure at mga palayan. Live mula sa Bataan, nagpapatrol Jeff Canoy. Ted, matapos nga magdeklara ng state of calamity kahapon dahil sa walang patid na pag-ulan at matinding pagbaha, pilit na ngayon bumabangon ng mga residente ng dinalupihan mula sa pananalasa ng bagyo. Sa bungad pa lang ng dinalupihan, ramdam na kaninang madaling araw ang pinsalang dulot ng Bagyong Maring. Hile-hilerang mga sasakyan ang di makatawid ng kalsada sa Barangay Layak dahil sa taas at lakas ng agos ng tubig baha. Maging mga driver ng truck, nagdalawang isip pa kung kakayanin ng sasakyan nila ang pagsuwong sa baha. Pagdating ng umaga, tuluyan ng nasilayan ng mga residente ang hagupit ng bagyo. Ang mga daanan di na makita dahil sa taas ng tubig. 27 sa 46 na barangay sa dinalupihan ang lumubog sa baha. Isa na ang barangay Santa Isabela sa may pinakagrabing pinsala. Mismong paaralan nila'y lubog sa baha. Malungkot po ako kasi po hindi po kami nakakapasok dyan. Kaya tsaka po yung mga bata po doon po, nagkakasakit po. Nakapila ang mga residente sa mga gilid ng kalsada habang nag-aabang ng relief goods. Ngayon po nandito po kami, humingi po kami ng tulong sa mayor namin, hihingi po kami ng relief. Ito po yung mga staff namin. Pati ang mga palayan na tanging inaasahan ng maraming taga-dinalupihan para sa kanilang kabuhayan, napinsala din. Masakit din. Ay, paano pinagkakasusan mo? Inutang lang namin. Pagkayarin, malulubog. Ayon kay Dinalupihan Mayor Joel Payumo, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng pananim ang nasira ng bagyo. Halos 8,000 pamilya naman ang apektado. Pangkaraniwan daw na bumabaha sa Dinalupihan. Pero kakaiba raw ang naranasan nila nitong mga nakaraang araw. For this year, first time na wala namang nasirang dike, no? Pero due to the volume of water, heavy volume of water talagang naggrabe. Hindi natin kontrolado ang nature. Once ng nature malaki ang tubig na ibinigay, binuhos, I think it's the same story. Ted, hanggang ngayon ay meron pa ring state of calamity dito sa Dinalupihan. Kanina ngang hapon ay bumababa na nga ang taas ng tubig baha at dahil nga ito sa pag-araw kanina, pero dahil pabalik-balik nga at pabugso-bugso nga itong ulan ay muli nga naiipon itong tubig. Kaya yung mga ilang barangay ay tila nakukulong nga dahil sa tubig. Walang pwedeng pumasok at walang pwedeng makalabas sa kanilang mga barangay. Pati yung mga relief goods ay hirap nga makapasok sa mga barangay na ito dahil hindi pwedeng daanan yung kalsada dahil nga sa lakas ng agos ng tubig baha. Samantala, sabi naman ng local government units ay patuloy nilang ibibigay ang mga relief goods at may balak din silang magsagawa ng medical mission para doon sa mga taong nagkakasakit na dahil sa sama ng panahon. Ted? Salamat, Jeff Canoy.